Good afternoon, brethren. For our preaching this afternoon, as a way of introduction, naranasan natin yung nationwide na mga, nawalang ilaw, na mga blackouts, kung sino sa inyo ang nakaranas ng mga blackouts this past weeks. So, yung topic natin ngayon, we will be related on how important sa atin yung light and how important na ma-remind tayo that our God is light. So, samahan nyo kung basahin yung ating passage for this afternoon in 1 John chapter 1, verse 5. 1 John chapter 1, verse 5. This is the message we have heard from Him and proclaim to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. Before we continue, let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa katotohanan ng iyong salita at you will remind us this afternoon that you are our God and you are light. Nawa po ang liwanag ng iyong salita ay pagliwanagin ang aming mga puso na maintindihan namin na ang Diyos na sinasamba namin ay liwanag at walang kadiliman ang nasa iyo. At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tulungan mo ang inyong lingkod, tulungan mo ang mga makikinig upang ang lahat ng ito ay maging reason ng bawat isa upang mas sambahin ka at maging ilaw din kami ng sanlibutan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ito lamang po ay continuation ng ating series na Our Fellowship Within His Light at ang tinatakal natin is yung sinulat na sulat ni Apostol Juan at yung kanyang message dun sa kanyang sinulat ay yung pagkakaisa ng bawat tunay na Kristiyano at ayon sa liwanag ng Panginoong Hesus. Yung pagbubuklod o yung pagbuklodin ng mga tao sa katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos kay Kristo at sa liwanag ng kanyang salita. Alam natin yon yung passage in Psalms 119, 105 na tinutuko yung salita ng Diyos ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating daan. At ipinapahayag dito na yung nature ng ating Diyos na sinasamba o yung salita ng Diyos na ating sinasamba, it illuminates. Hindi ito nagkakos ng confusion dun sa mga passages na tumutukoy dun sa katangian ng Diyos, but it illuminates. So isang reason ni John, nung sinulat niya yung letter, yung labanan, yung heresy ng mga Gnostics, yung Gnosticism. So babalikan lang natin yung core belief nila para makita natin kung bakit ito yung sinulat ni John. Yung pinapaniwalaan ng mga Gnostics that Jesus doesn't became truly man. Para sa kanila, He seemed human and yet He is not. So para sa kanila, hindi talaga nagkatawang tao ang Panginoong Hesus dahil dun sa pangalawang belief nila, which is yung spiritual realm is good, but the material realm is bad. So dualism yung paniniwala nila at nagmula ito dun sa paniniwala nila na ibang nag-create ng physical world at ibang nag-create ng spiritual world. At yung isa pa nilang core belief nila is
yung salvation through esoteric knowledge o yung tinatawag na secret personal knowledge. Ayun yung kanilang pinapaniwalaan. So sinimulan ni John yung kanyang sulat na patunayan na si Jesus ay nag-exist. At siya ay nagkatawang tao. At siya ay narinig. Siya ay nakita. Siya ay naranasan, nahawakan. Kabaliktaran ng belief ng mga Gnostics. At dun sa ating passage, binalikan niyo ulit yung pagpapatunay na si Jesus ay nagkatawang tao. Ang sabi niya doon, we heard from Him. It's a perspective of a first-hand witness. Si John, sa panahon na to ay siya na lamang ang natitirang buhay na apostol at first-hand witness of the resurrection of Christ. At hindi niya ito sinasabi from an inner, secret, or personal knowledge na alam natin na isang marka ng isang reliyon na matatawag nating kulto. Kasi meron lamang isang leader na nagtataglay nung mensahe na galing sa Diyos at wala sa ibang tao. Pero we don't believe in that. It's revealed in the Scripture for all who will believe. So hindi lamang ito inimbento ni John at ito ay nanggaling mismo sa ating Panginoong Jesus. And what John will tell us about God is what God has told us about Himself. We can't be confident in our own opinion or ideas about God unless they are genuinely founded on what God has said about Himself. Tayo lamang ay kumukuha ng impormasyon tungkol sa Panginoon base sa kung ano yung sinabi niya tungkol sa Kanya. So walang room for, feeling ko ang Panginoon ay ganito. Palagay ko, ito ang Diyos. Hindi tayo pwedeng humugot dun sa kaalaman lang natin personally sa Panginoon. We have to read the Bible na mayroong kalakip na panalangin na pagliwanagin ng Diyos at ibahagi niya sa atin kung sino siya. So ang sabi doon, sabi ni John, God is light, and in Him is no darkness at all. It's a biblical metaphor describing God's nature as a perfectly holy, truthful, and just, with absolutely no darkness, sin, deception, or injustice. Yan po ang Diyos ng Biblia. And it's a fundamental truth that all Christians should adhere to. At kaya meron tayong dalawang punto sa ating passage for this afternoon. Una, when we say God is light, we are saying that God is perfectly good. And yung pangalawa, when we say God is light, God is absolutely truthful. So yun yung dalawang ating puntos sa hapon na ito. God is perfectly good. God's moral perfection means it is without or in the absence of even a speck of sin. Maintindihan natin yon kung sa mathematics, ang meaning nun is God is 100% good and 0% evil. Yun yung ibig sabihin nun when we say God is light. At kapag tayo nagbabasa ng Biblia, yung katotohanan na inilalagay natin sa ating utak na God is good, isinusuot natin yon kapag magbabasa tayo ng Biblia.
Tama ba? And whenever we read in the Bible that looks like it suggests that God is not good, aba, parang itong passage na to, hindi mukhang mabuti ang Panginoon para sa akin. Bakit ganito ang ginawa ng Panginoon sa passage na ito? What do we do? Kapag tayo ay na-confront ng mga scriptures na it seems ang Panginoon ay hindi mabuti sa ginawa niya. Sa pagbabasa pa lang ng Genesis, diba yung mga una, kinrate niya yung mundo, it's all good. At mapunta ka sa Genesis 2:17. Pwede daw kainin lahat ng bunga ng puno, maliban sa isa, the tree of the knowledge of good and evil. Wait. There's a question in our mind. If God is good, bakit niya ilalagay yung puno? The middle of the garden. Sa gitna pa. Is it to tempt the Adam and Eve to sin? Oh. There's a reversal happen when we think we are better than God. The reversal begin, the Word of God that should be the one who judge us. Now, we became the judge. We judge the Word of God. We give in to the oldest temptation that we can do better if we are in the position of God Himself. Diba? I want to be the one who defines what is good and what is evil. The book, or this book, will be under my definition of what is good and what is evil. Yun yung problema sa atin when we are not adhering that God is light. At meron pang isa, the problem of evil. The existence of immense suffering in the world. World hunger, sickness, wars, calamities, corruption in the government, killing, or murder, family disputes, or even disputes inside the church, or even churches versus churches. It leads many to argue that an omnipotent, morally perfect God napaka-illogical at contradictory. Besides na alam natin ang Diyos ay mabuti, we also know that He is all-powerful. He can do whatever He wants. Pero when we are presented by the problem of evil, ang nangyayari naman, there's a trade-off na nangyayari. With these two truths, that God is good, but at the same time, He is omnipotent, all-powerful, confronted by the problem of evil, it is either God is not all-powerful. Kaya niyang pigilan yung kasamaan, pero hindi niya pinipigilan. Pero hindi ko pwedeng i-give up na siya ay mabuti. Baka hindi siya talaga makapangyarihan. Or the other way around. Siya ay makapangyarihan, pero He allowed those things, or the problem of evil, baka hindi siya mabuti.
This hinders the people from even beginning to acknowledge a belief of such a God. Doon pa lang natitigilan na yung ibang mga tao na maniwala na mayroong Diyos na makapangyarihan, mabuti. Yung iba nga, talagang ina-attack nila yung Bible. Yung Bible, it's littered with sinful person, sinful scenarios. Idagdag mo pa yung mundo na ito is full of evil. Di ba sasabihin nila in their hearts, how can I put my faith in such a God? And hindi lang dun natatapos yon, they develop a hatred against this God. I hate your God. I hate the God na sinasamba ng mga Kristiyano. At ang kabaliktaran na nangyayari sa kanila, the more they hear the things about God or the gospel, at dahil they are confronted by this issue, instead na yung kanilang puso ay ma-melt ng message about God, the harder it becomes. Dahil hindi nila matanggap ang mga katotohanan patungkol sa Diyos. And the reason is, hindi dahil mayroong kasamaan sa Diyos. Because our heart is being darkened by sin. Now, man has a corrupted view of who God is. Nagkaroon siya ng corrupted view sa Diyos. At iimbentuhin niya ang Diyos na kaya niyang paniwalaan. According to what he can just understand. Siya ay magfa-fashion ng isang Diyos na mas kaya niyang intindihin, mas kaya niyang i-comprehend para matanggap niya na or katanggap-tanggap sa kanya yung Diyos. But hindi ganon ang dapat na mangyari. So yung mga Gnostic, hindi ko alam kung ito rin yung naranasan nilang conflict. So, for the Gnostics, meron silang sigurong ginawang solusyon para masolve yung problema na yon. Yung dualism. So kung nag-exist yung evil dito sa physical world, iba ang naglikha ng physical world. At iba din ang naglikha ng spiritual world or the immaterial world. So kaya meron silang dalawang pinaniniwalaang Diyos. The God who created the material world na flawed dahil yung Diyos na yon ay masama at yung spiritual world ay ginawa ng perfect na Diyos, kaya mabuti yon. At iyon yung kanilang pinresent or idinadagdag sa katotohanan ng Kristyanismo. Pero we reject that heresy. Hindi tayo naniniwala doon. So we will adhere to what the Bible says. Psalms 18:30, this God, this way is perfect. The word of the Lord proves true. He is a shield for all those who take refuge in Him. And also Psalms 145, the Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. So doon tayo naniniwala sa katotohanan na ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay makapangyarihan at the same time. It's a contradictory in our finite mind, yes. But it is not illogical. It is beyond our logic. Pero may mga magsasabi naman na, sige, yun yung pinapaniwalaan nyo sa Diyos nyo. Pero paano kung siya ay nagsisinungaling lang?
Ayan lahat ng sinabi niya, pero hindi yan talaga yung kanyang karakter. Mga bulag na mga bulag kayo na tagasunod ng Diyos na yan, na hindi nyo nga alam kung nagsasabi ng totoo o hindi. What if God is just lying? Paano tayo maniniwala sa Diyos kung siya pala ay sinungaling? So we will adhere to the second point. God is absolutely truthful, or in other word, God is absolute truth. God is absolute truth. To say that God is truth is to acknowledge that truth itself proceeds from the nature of God. Di ba, we are living in this postmodern world wherein yung mga tao, they adhere to the truth. Naniniwala sila sa truth. What kind of truth? The relative one, not the absolute one. Everyone has his own reality. Kung yung mga Kristiyano na yan ay naniniwala sa Diyos nila, that's a reality for them, but not for me. I have my own reality. I have my own truth. At hindi nila pwedeng i-insist sa akin yan kasi, truth is relative. So, sasabihin nila, you enjoy believing in your God, then do your thing. I do not because I don't believe in such thing. So, parang respetuhan na lang ng paniniwala. Ganun yung mga tao ngayon. At meron nga akong kakilala na ang sabi niya sa akin, hindi niya kayang magbigay ng 100% na faith dun sa Diyos or dun sa Diyos ng Biblia. Kasi sabi niya sa akin, what if, Kuya Bal, after all these things, namatay tayo or namatay siya. Tapos dumarap na siya dun sa Diyos na yon. At ang sabi lang ng Diyos sa kanya ay, it's a prank. Bakit? Sasabihin ng Diyos na yon, wala naman talagang hell, wala naman talagang heaven, lahat ng ginawa niyong sa earth, wala siyang significance in this side of eternity. Yun yung kanyang worry. What if, Kuya Bal, that God na pinapaniwalaan mo ng gusto, siya ay isang prankster na Diyos. But the Bible spoke of the God who exists whatever or whenever people believe in Him or not. Itong Diyos na kilala natin, who is light, He's all good and all powerful, hindi naman nakabase sa mga tao yung kanyang pag-exist. Kahit pa mas maraming tao ang di naniniwala sa Diyos, which is mas konti talaga ang numero ng mga taong naniniwala sa Diyos, hindi iyon ang magde-define ng existence ng Panginoon. Whether people believe in Him or not, He exists. We believe in the God who exists because He is. Saan natin makikita itong pangyayari na challenge yung katotohanan or challenge yung katotohanan patungkol sa Diyos? Merong pangyayari sa kasaysayan na may dinalang isang tao sa isang husgado. Sa isang husgado ng isang gobernador para husgahan siya. Dahil itong tao daw na ito ay nagtatangkang guluhin yung pamahalaan na pinagsisilbihan ng gobernador na yon. So dinala siya dun sa husgado ng gobernador na yon. Di ba, saan pinag-uusapan yung katotohanan at pawang katotohanan lamang? Di ba naririnig natin yun saan? Sa mga korte.
sa mga husgado. O ito, may isang taong dinala doon sa husgado ng isang gobernador. Dahil siya daw ay nag-i-instill ng rebellion against doon sa pamahalaan. At ang pangalan ng tao na yun ay si Jesus. Si Jesus. At dinala siya sa husgado ni Poncio Pilato. John 18:33-38. And ito yung unang tanong sa kanya ni Pilato. Are you the king of the Jew? Ikaw ba ay Diyos ng mga Hudyo? Ayun ang sabi ni Pilato sa kanya. Kilala natin si Jesus. A typical Jesus. Pag tinanong si Jesus, ano yung sagot niya? Tanong din. Tanong din yung sinagot niya. Anong sinabi ni Jesus kay Pilato? Tinatanong mo ba yan sa sarili mong pagkakaalam? O dahil yan na yung sinabi sa inyo ng ibang tao? Sumagot si Pilato at ewan ko kung ginantihan niya si Jesus kasi tanong din yung sagot niya. Sabi niya, Hudyo ba ako? Sabi niya, dinala ka dito ng mga tao mo. At sinasabi nila na itong mga bagay na ito. Ano ang totoo? Ano yung what have you done? Ayun pala yung sabi niya. Ano bang ginawa mo? So, tinatanong siya ni Pilato. Tapos ang sabi ni Jesus, the kingdom or my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servant would have been fighting. Then I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from this world. Hindi ko alam kung pinoprovoke ni Jesus this time si Pilato. Imagine, nandun ka sa husgado ng isang gobernador, tapos ang sabi ni Jesus sa kanya, alam mo, Pilato, mapalad ka. Kasi yung kingdom ko, hindi katulad ng kingdom na nag-i-exist dito sa mundo. Kasi kung katulad ito ng kingdom na nag-i-exist, katulad ng kingdom nyo, patay ka, Pilato. Kasi lalaban yung mga tagasunod ko. But Jesus, sinabi niya yung katotohanan na He is the King. He has a kingdom and His kingdom is not of this world. Kasi yung kingdom na alam natin na nandito sa mundo, sa kingdom that will use political power or political power play, makikita natin na nangyayari ngayon sa ating gobyerno, sa kasamaang palad. It will use force, it will use coercion, bribery, propaganda, or deception. Pero sabi ni Jesus, but not my kingdom. My kingdom is of the truth. So sumagot na may conclusion si Pilate. Ang sabi niya, kung may kingdom ka, sabi ni Pilato, so you are a king. Hindi mo sinabing king ka, pero dahil sinabi mo na meron kang kingdom, kahit hindi of this world, may kingdom ka, then therefore you are a king. Sabi ni, are you a king? And Jesus answered, you say that I am a king. For this purpose, I was born, and for this purpose, I have come into the world to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice. We will be confronted of this passage. Ang taong mga nasa katotohanan ay siya lamang na mga nakikinig kanino? Kay Jesus. At ito ang purpose. It's the very purpose of why Christ came into the world. Kung ang mga tao ay naghahanap ng katotohanan, wala na silang iba pang source ng katotohanan.
Sino ba ang nagsabi na, I am the truth? Wala pa tayong nakikitang kahit na sino na leader ng anumang religion that they said they are the embodiment of the truth itself. It's none other than Jesus. The fruit that everybody wants to attain cannot be attained outside of Jesus, who is the absolute truth. Di ba? At ano yung kasunod na tanong ni Pilate? Sabi niya, what is truth? Minsan ba tayo, yun yung tanong natin, ano ang totoo? What is truth? But we know, it's already been said by Jesus that He is the way, the truth, and the life. At ano yung isa niyang sinasabi kapag meron siyang babanggitin na katotohanan? Truly, truly. Which is, sa English ata, hindi yun or English grammar, hindi siya correct. I don't know. Pero truly, truly, it's just like, redundant siya, di ba? Pag pinakinggan mo. Pero it's been used by Jesus because He really is telling the truth. And after na tinanong yun ni Pilate, hindi na siya naghantay ng sagot. Anong ginawa ni Pilate after that statement or after that question? Siya ay lumabas nung husgado, bumalik siya doon sa mga tao, at ano ang sabi ni Pilate? I find no guilt in him. Imagine, Pilate, siya ay hindi mabuting gobernador. Nung sinuri niya si Jesus, he find no fault in him. God is light, and in Him is no darkness at all. And imagine, a corrupt leader, sinuri siya, walang nakitang kasalanan. This is what it means that God is light. Ito yung katotohanan na ang Diyos na pinapaniwalaan natin. Una, siya ay mabuti. Pangalawa, siya ay nagsasabi ng totoo o siya ay ang katotohanan na hindi pinapaniwalaan ng mundo. Dahil, sinabi na rin ni Jesus, na only those who hear His voice, sila yung nasa katotohanan. Meron isang story, o meron tayong isang phrase na alam, or narinig nyo na siguro ito. Alam niyo yung sinasabi na parang call and respond na, God is good all the time. Anong sasagot ng mga tao? All the time, God is good. Ang alam ko dun sa phrase na yon, siya ay kanta ni Don Moen, di ba? God is good all the time. Pero yung history pala nung call and respond na yon, hindi yun galing mismo sa kanta ni Don Moen. It's way back on 1980s. The call and respond praise, God is good all the time, and all the time God is good. Siya ay nag-originate as a traditional greeting or liturgical chant among African Christians. Particularly dun daw sa region ng Nigeria and Liberia. Dun nga, during 1980s, where it served as a testament to the faith during times of civil war
and persecution. Imagine, hindi ko alam kung ano yung standing nila sa paniniwala, kung sila ay reform, kung sila ay charismatic, or kung ano man. Hindi ko na siya masyadong na-search. Pero imagine, these people, they are confronted ng kahirapan or even persecution. Pero ano yung chant nila? God is good all the time. And all the time, God is good. Are we saying the same when we confronted by the scriptures na feeling natin God is not doing what is right? Are we confessing that God is good all the time kapag nakakaranas tayo ng problema, ng sakit? Let us be reminded that our God is good all the time. And all the time, God is good. At ang katotohanan na ang Diyos natin ay mabuti. Kahit na hindi natin ito nakikita sa ating paligid, ay ang katotohanan na all things work together for the good of those who love Him. Ang Panginoon natin, ang Diyos na mabuti, dahil siya ay gumagawa ng kabutihan galing sa kanyang kalooban na wala ni isang bahid ng kasalanan. At ang krus ay nagpapatunay na ang mabuting Diyos, kahit na masama or ito ay hindi tanggap-tanggap na pangyayari sa ating Panginoong Hesus, ito ay ginamit niya. Katulad ng story ni Joseph na siya ay pinagkanuno ng kanyang mga kapatid. Pero nung nakita niya na yung mga kapatid niya, nung nandun na siya sa Egypt, at pwede niya silang saktan or pwede siyang gumante, ano yung ni-remind niya sa sarili niya? Nung nandun na yung mga kapatid niya, sabi niya, "You meant it for evil, but God meant it for good." Kaya nawa, yung ebanghelyo na nakita ang Panginoong Hesus na pinako sa krus, siya ay walang kasalanan, pero siya ang pinako sa krus dahil yung ating mga kasalanan, or para sa ating mga kasalanan. Nawa, ito yung mag-remind sa atin na ang Panginoon ay mabuti at siya ay gumawa ng paraan upang malaman natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang liwanag sa kanyang salita. Let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mga salita mo na nagbibigay lang liwanag upang maintindihan namin na ikaw ang Diyos na liwanag at wala ni isa or katiting na kasalanan ng nasa iyo. Nawa po hindi po kami ang maging kami ang mag-define ng kung ano ang mabuti at ano ang masama. At makita ka namin na isang masamang Diyos dahil hindi ito yung ginawa mo or hindi ganito yung ginawa mo. We repent of that sin na kami ay nagiging above sa iyo. At nawa po yung mga tao na nakakarinig ng nangangaral na ito ay makita nila ngayon na ang Diyos ay isang mabuting Diyos na gumawa ng paraan upang ang mga hindi karapat-dapat ay mapunta sa liwanag. Galing sa kadiliman ng aming mga isip, ng aming mga puso, nawa po kami ang mga tao na wala sa paniniwala sa Panginoong Hesus ay mapunta sa katotohanan at ito ang magdulot sa kanila ng panibagong buhay ng paglakad sa liwanag. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.